ibabalik ko sa'yo ng 100 beses ang ginawa mo sa kanya. Napakawalang kwenta mong tao. Pinabayaan mo lamang ang babaeng pinakamamahal ko. Bago ko simulan ang kwentong ito, nais ko munang sabihin sa inyo mga kabaryo na mayroong problema ang ating ginagamit na pang-record. Bali, kung medyo maingay ay pagpasensyahan nyo na lang muna. Simulan na natin ang kwento. Napakasakit sa pakiramdam na may kakayahan ka naman na iligtas ang mahal mo. Kaso wala kang nagawa. Habang buhay mo itong dadalhin sa konsensya at sisisihin ang sarili sa nangyari. Sa napakagandang bulkang Mayon sa probinsya ng Albay ay may nakatagong kwento na nagkukubli sa isa sa pinaka-perpektong bulkan sa buong mundo. Tunghayan natin ang istorya sa buhay ng isang antingero na si Boy Asistio ng Albay. Nangyari ito sa taong 1964. Babalik muna tayo sa panahong nagliligawan pa lamang sina Boy at Pe. Pag-aalaga ng baboy ang trabaho ni Boy sa lugar ng Masbate. Sa panahong ito ay nasa 20 taon gulang pa lamang ang binatang si Boy. Alam niya na ang pag-iral ng mga lihim na karunungan dahil isang manggagamot ang kanyang lolo Pabo. Subalit, hindi pa napukaw ang kanyang sarili na magka-interes sa mga bagay tulad ng mutya. Tanging nais lamang niya ay ang makatulong sa pamilya at mapaibig ang pinakamagandang babae sa kanilang baryo na si Pe. Sa kanyang panliligaw ay tila umaayon sa kanya ang sitwasyon. Mabubuti at mababait ang mga magulang ni Pe, kaya hindi na siya nahirapan na makapanhik ng panliligaw sa magandang dilag. Hinahara na rin niya ito kasama ang tatay at kapatid niya. Talagang may magandang hangarin ang binata sa dalaga. Subalit, may nag-iisang hadlang. Ang isa pang manliligaw nito na itago natin sa pangalang Raul. Alam ng lahat na si Raul ay lahi ng mga aswang. Sa katunayan, kaya lang naman siya pinakikisamahan ng maayos ni Pe dahil natatakot ito sa kanya. Sa panahong iyon ay may bahid ng takot itong si Boy sa mga aswang. Siyempre, ano ba naman ang laban ng isang ordinaryong tao sa isang aswang? Kahit ilang beses nang pinagbantaan ni Raul si Boy, ay hindi pa rin ito tumigil sa panliligaw kay Pe. Ganoon katindi ang pag-ibig niya sa dalaga. Kahit aswang, ay babanggain ito. Kaya naman, hindi nakakaarte itong si Raul dahil kasama lagi ni Boy ang ama at ang kapatid sa panliligaw. Bukod sa mga pangontra ay may kwintas ng San Benito itong si Boy. Dahilan kung bakit hindi nakakalapit si Raul sa kanya. Sa ilang buwan na panliligaw ng binata ay sinagot na rin siya ni Pe. Abot langit naman ang kasiyahan ni Boy sa mga pangyayari. Ang matamis na pag-iibigan ng dalawa ay naging mapait naman ito para kay Raul. Kahit may kasintahan na si Pe, ay hindi pa rin tumigil ang binatang aswang sa panunuyo nito. Humantong pa ito na nagalit na ang dalaga kay Raul
Sa bugso ng damdamin nito ay napagsabihan niya ng masasakit na salita ang binata. Tama na, Raul. Kahit kailan ay hindi ako magmamahal ng isang aswang na kagaya mo. Labis pang kinutya ni Pe ang pagkatao ni Raul. Isang kampon ng kadiliman, mamamatay tao at anak ng dyablo. Mga katagang bumaon sa puso at pagkatao ni Raul. Sa pagkakataong iyon ay nais ng sugurin ni Raul ang babae. Kaya lang, mas nanaig ang pagmamahal niya rito. Hinayaan na lamang niya itong umalis. Hindi niya kayang saktan si Pe, kaya kay Boy niya ibinaling ang galit. At dahil dito, binalak ni Raul na paslangin ito. Kung magiging bigo ako, magiging malungkot ka rin, Pe. At sisiguraduhin ko na ako ang magpapatanggal ng kalungkutan mo. Wika ni Raul sa kanyang sarili habang tinitingnan ang papalayong si Pe. Isang hapon, bandang 5:00, papauwi na si Boy, dala ang mga kaning baboy na nakolekta mula sa mga kapitbahay. Nasipat niya si Raul. Ilang metro ang layo. Nakatayo sa gitna ng daan. Pasikretong kinuha ni Boy ang buntot pagi. Nang papalapit na si Boy ay may lumabas pang 2 kalalakihan na kasamahan ni Raul. Malamang, mga aswang din iyon. Sa kanilang pag-uusap, batid ni Boy na labis ang panibugho nito sa kanya. Hindi niya matanggap na mas pinili ni Pe si Boy kesa sa kanya. Akmang susugod na ang 2 lalaki. Inihagis naman dito ni Boy sa isa ang maliit na baldeng may kaning baboy habang pinalo naman niya ng buntot pagi ang isa. Subalit, mabilis din na sumunggab si Raul sa kanya. Naging dahilan upang matumba si Boy sa lupa. Dadaganan na sana ni Raul ang binata nang bigla siyang tumilapon kasama ang 2 lalaki. Isang tigalpo na nagmula kay Lolo Pablo. Mabuti na lamang at sa mga oras na iyon ay nasa labas pa ang matanda. Nasipat niya na mainit ang naging usapan ng magkabilang panig hanggang sa naglaban na ang mga ito. Sa susunod, Raul, humanap ka ng katapat mo. Hindi yung alam mo na makakalamang ka na. Wika ng matanda habang lumalayo na ang mga aswang. Hindi naman nagustuhan ng ama ang ginawa ni Raul. Labis din na nag-alala ang kanyang ina. Tuso ang mga aswang at baka sa susunod, hindi na makaligtas si Boy. Kaya pala ito nalapitan ni Raul dahil naiwan ito ang kwintas ng San Benito nang ito'y nagbibihis. Pinaalalahanan naman siya ng kanyang lolo na huwag ihiwalay sa sarili ang kwintas. Naulit pa ng makailang beses ang panggugulo ni Raul. Kahit ang pamilya ng binata ay napeperwisyo na rin ng aswang. Dahil dito ay nagkaroon na ng interes si Boy na matuto ng lihim na karunungan. Pinayuhan naman siya ng kanyang lolo Pablo na kung nais niya na maging malakas at tapatan o higitan pa ang isang aswang ay dapat siyang magsanay sa ilalim ng pamamahala ng kanyang tiyuhin na si Romy. Si Romy ay nakatira sa probinsya ng Albay dahil ayaw mahiwalay ni Pe kay Boy.
At sa patuloy na panggugulo ni Raul, ay nagdesisyon ang dalaga na sumama na ng tuluyan sa kanyang kasintahan. Hindi nga naglaon, ay tumungo na ng Albay ang dalawa. Umaasa ng magandang kinabukasan sa panibagong lugar. Sa pagdating ng magkasintahan sa lugar ng tiyuhin ay naging masaya ito. Sa wakas ay may makakasama na rin ito sa bahay. Matandang binata kasi si Romy dahil itinoon ang sarili sa panggagamot at pagtugis sa mga nilalang ng dilim. Malimit din na nagpupunta sa iba't ibang bayan ang tiyuhin dahil sa kanyang napiling posisyon sa buhay. Ang gampanan ang responsibilidad ng isang antingero. Sa katunayan, 4 na mutya ang hawak ng tiyuhin niya at ang isa dito ay ang ngipin ng kalabaw at iyon ang ipinagkaloob niya kay Boy. Habang may panahon pa ang tiyuhin ay sinanay niya na ito. Sinanay nito ang pamangkin niya sa mga dapat gawin bilang isang antingero. Batid kasi ng tiyuhin na may kahinaan ang loob ni Boy, kaya ito ang kanyang inuna. Bago niya ipagkaloob sa binata ang tangan na mutya, ay dapat muna nitong maging isang matapang, malakas ang loob at ang pisikal na pangangatawan. At higit sa lahat, buo ang loob na tatanggapin sa puso at isipan ang pagiging isang antingero. Isang hapon, isinama ni Romy ang pamangkin sa lugar ng mga engkanto. Sa kanilang paglalakad sa kagubatan ay tumigil sila sa tapat ng isang napakalaking puno ng nara. Dito na napatanong ang binata kung ano ang gagawin nila doon. Ayon naman sa kanyang tiyuhin ay nais niyang ipakilala si Boy sa kanyang mga kaibigan. Nagtaka naman ang binata dahil wala naman ibang tao sa lugar maliban sa kanilang dalawa. Pagpatak ng 6:00 ng gabi ay tila gumalaw ang katawan ng puno. Sa maniwala kayo o sa hindi, kitang-kita ni Boy ang paglabas ng 5 kalalakihan. Nagliliwanag ang kaputian ng mga balat nito sa dumidilim na paligid. Meron din itong mapuputing buhok at matutulis na tenga. May katangkaran din ng mga ito. Ang isa sa gitna ay mas magara ang kasuotan kumpara sa 4. Tila kandilang nakatirik si Boy sa takot na kanyang nadarama. Tumagaktak ang pawis at nanlaki ang mga mata. Siniko naman siya ng kanyang tiyuhin upang magbigay galang sa prinsipe ng mga tamawo. Ipinakilala ni Romy ang pamangkin sa kanyang mga kaalyado. Nang tumitig sa kanya ang prinsipe, ay para bang isang napakatulis na espada ang nakatutok sa kanya. Ganon kung tumingin ang prinsipe ng mga tamawo. Tila tatagos sa iyong kaluluwa. Bagkus, nakangiti ito na tumingin sa kanya. Matapos ang maiksing pagpapakilala, ay nagpaalam na rin ng mga engkanto. Sa paglaho ng mga ito, ay tila nabunutan ng tinik ang binata. Natawa naman ang tiyuhin sa naging reaksyon nito. Boy, maayos at magagandang itsura pa nga lang ang nasisilayan mo. Nasinda ka na.
Paano pa kaya kung nakakatakot na ang itsura na makikita mo? Sambulat ng tiyuhin at nag-umpisa ng maglakad pabalik. Ayon kay Romy, ang pinakamatinding kalaban ng tao ay hindi aswang o engkanto, kundi ang sarili mismo. Walang silbi ang lakas ng tangan mo kapag dinadaga ka sa dibdib. Tila sa bahaging ito, mahihirapan si Romy. Mas mahirap patapangin ang isang tao kaysa palakasin. Habang tahimik na naglalakad ang dalawa, gamit ang sabulag, biglang naglaho si Romy ng malingat ang kanyang pamangkin. Nagulat si Boy at kung saan-saan na tumingin sabay, banggit sa pangalan ng tiyuhin. Walang kamalay-malay si Boy na nakasunod lang sa kanya ang kanyang tiyuhin. Habang pinagmamasdan ang takot na pamangkin, ay napapailing na lamang itong si Romy. "Boy, nandito ako." Sambit dito ni Romy. Isang kondisyon ang ginawa ni Romy. Kapag nakalabas ng mag-isa sa kagubatan si Boy, ay ibibigay na niya na ang mutya ng ngipin ng kalabaw. Mukhang nagdadalawang isip pa ang binata dahil sa dilim at masukal na kagubatan. Walang ibang gagawin si Boy, kundi sundin ng silangang bahagi upang makalabas sa lugar. Itinuro pa ng antingero ang direksyon at biglang kumaripas ng takbo si Romy na animoy hangin at naglaho na. Sa paningin ng binata, tanging sulo lamang ang nagbibigay liwanag sa daan. Halos umiyak na si Boy sa pagbaybay niya ng daan. Dagdag pa ang kakaibang tunog at huni na naririnig niya sa paligid. Mas binilisan pa nito ang paglalakad habang ang tiyuhin ay nag-aabang sa may palayan at nakatingin lang ito sa kagubatan. Nais nitong matutunan na kontrolin ang takot ni Boy. Sa pagpapatuloy ng paglalakad ni Boy ay may narinig siya mula sa itaas na bahagi sa kanyang likuran. Tila may sumisitsit sa kanya. Nang lingunin niya ito, isang ulo ng halimaw ang nakita niyang lumulutang at nakangiti pa ito sa kanya. Halos kumalas na ang kanyang kaluluwa sa takot. Buong lakas na tumakbo si Boy at sigaw ng sigaw, humihingi ng saklolo. Samantala, nasipat naman ni Romy ang paggalaw ng mga puno na tila may humahawi rito. "Naloko na. Isang bagat." Sambit nito sa kanyang sarili. Agad tumakbo pabalik ng gubat si Romy dahil baka mabaliw na sa takot ang kanyang pamangkin. Habang nakatayo si Romy sa daan, ay kitang-kita niya ang pamangkin na nagkadaba-daba na sa pagtakbo. Ngunit hindi pa rin ito binitawan ang sulo. Laking tuwa ni Boy nang masilayan niya ang tiyuhin. Bigla itong tumalon ng mataas at dinakma ang ulong humahabol sa kanya. Agad itinarak sa lupa ang ulo ng halimaw at naglahong bigla. Sa kanilang pag-uwi, ay kinausap ni Romy ang pamangkin. Ayon sa kanya, kapag naramdaman ng aswang ang takot ng tao, ito ay nagbibigay sa kanila ng karagdagang lakas. Kumbaga, naging pagkain ng aswang ang takot ng isang tao. At kapag naramdaman nila na walang takot ang taong humarap sa kanila,
ay nagbibigay ito ng babala sa mga aswang. Sana matutunan na ni Boy ang pagiging matapang. Humiga si Boy na pakiramdam niya ay nabigo siya ng araw na iyon. Nais muna ng tiyuhin na pagpahingain muna ang pamangkin sa pagsasanay. Dahil sa ayaw ni Boy na wala siyang ginagawa at ayaw rin niyang umasa sa tiyuhin ay nakiusap siya rito na bigyan siya ng trabaho para kahit papaano ay makatulong siya sa gastusin sa bahay. Dinala ni Romy si Boy sa kakilalang nagpapalako ng taho. Ayon sa tiyuhin, hindi lang basta paglalako ang gagawin ni Boy. Masasabing isang pagsasanay din ito upang kilalanin ang hindi ordinaryong nilalang sa paligid. Sa paglalako niya ay makakatagpo siya ng iba't ibang uri ng nilalang, kung ito ba ay tao o isang aswang. Makalipas ang ilang araw ay nagpaalam si Romy na mawawala muna siya ng 1 linggo. At umaasa siya na may pagbabago na sa pamangkin sa pagbabalik nito. Matyaga naman na naglako ng taho si Boy. Sa 1 linggo na kanyang paglalako ay may pinaghihinala ang 2 aswang, ang binata. Malimit itong bumibili sa kanya tuwing 3:00 ng hapon. Mag-asawa ngunit mababait naman ang mga ito. Kapag bumibili ito sa kanya ay sa ibang direksyon. Subalit minsan nahawi nito ang takip na tela sa bibig ay nasipat agad ni Boy na walang kanal sa pagitan ng labi at ilong ang nilalang. Patay mali siya na lamang si Boy at baka kung ano pa ang mangyari sa kanya. Sa paglalarawan ni Boy nito sa kanyang tiyuhin ay tumugon ito na kakilala niya ang mga iyon. Mababait na aswang ang mag-asawa at hindi iyon kumakain ng tao. Bagkus, hilaw na karne ng hayop lamang ang kinakain ng mga ito. Maiging sinabi ni Romy na hindi lahat ng aswang ay masasama. Karamihan nga daw sa mga ito ay hindi naman ginusto na maging aswang. Sadyang dugong aswang ang nananalaytay sa kanilang pagkatao. Kaya wala silang magawa kundi tanggapin ang katotohanan. Gayunpaman, ipinagpatuloy na nila ang pagsasanay. Sa loob ng 3 buwan ay naging gamay na nga ni Boy ang pakikipaglaban ng pisikalan. Imbis na gagamit ng sibat sa panghuli ng baboy ramo, ay mano-mano itong ginagawa ni Boy. Dahil sa nakikitang galing ni Romy sa kanyang pamangkin, ay ipinagkaloob nito ang ipinangakong mutya. Subalit, ang pagiging matatakotin ni Boy ay nasa kanya pa rin. Dahil sa mga pagsasanay ni Boy, ay sipe ang pansamantalang naglalako ng taho. Bawas naman ng mahigit sa kalahati ang nilalako ng babae. Dahil hindi naman ito kayang dalhin ang nailalako ng kanyang kasintahan. Sa kasamaang palad, may nag-iisang parokyano si Pe na sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay inuutangan lagi si Pe. Puro pangako lang ang ibinabayad nito. Hanggang isang araw ay nagkasagutan na sila ni Aling Martina. May ugali si Pe na kapag nagagalit ito
ay hindi niya maiwasan na magsabi ng masasakit na kataga. Aswang nga noon, kinakaya lang niyang murahin at isumpa. Tao pa kaya? Hindi na lamang ito binanggit niya kay Boy sa pag-aakalang simpleng problema lang ito. Iyon ang akala ni Pe. Labis palang dinibdib ni Aling Martina ang mga masasakit na salitang binitawan ni Pe. Makalipas ang ilang araw, hindi nakabangon si Pe dahil sa labis na pananakit ng katawan. Nag-abiso naman siya sa kasintahan na ito na muna ang bahala sa gawaing bahay at paglalako. Wala pa naman sa sandaling iyon si Mang Romy at babalik pa sa araw ng kapestahan. Bago umalis si Boy ay pinainom niya muna ng halamang gamot si Pe. Nagsabi naman ng kasintahan na magiging ayos din siya maya-maya. Kaya pinalakad niya na si Boy upang maglako ng taho. Sa araw ding yon ay maraming tao sa lugar dahil bisperas ng kapestahan. Sa katunayan, maaga sa inaasahan na ubos ang kanyang taho habang tumitingin ng pasalubong para kay Pe. Ay nasipat niya ang mga antingero na nagpapatagisan ng tangan. Nanood si Boy at humanga sa mga kakayahan ng mga antingero. Tila naglibang na ng gusto si Boy sa mga nakakamanghang kakayahan ng mga antingero hanggang sa nainganyo na siya na magpamalas din ng kanyang kakayahan. Ibinida ni Boy ang tangan niyang kabal at lakas kung saan pinalakpakan siya ng mga tao. Antingerong magtataho ang binansag sa kanya ng mga tao. Halos gabihin na si Boy sa daan. Bitbit niya ang pasalubong na pansit at tinapay. Sinamahan pa ng iilang damit. Nakangiting naglalakad ang binata subalit dumidilim na pero walang nakasinding gasera sa bahay ng matanaw niya na ito. Kinabahan ang antingero. Baka hindi pa gumaling si Pe. Tumakbo na ito at agad pumanhik ng bahay. Tinawag niya si Pe habang nagsisinde ng gasera. Nakita niya na nakahiga sa kwarto ang kasintahan. Habang sinisindihan niya ang gasera sa loob ng kwarto, ay panaykwento siya. Sa unang pagkakataon ay nagpamalas siya ng mga kakayahan niya bilang antingero. Umupo siya sa tabi ng nakahigang babae, subalit hindi ito umiimik. Ni paggalaw ay hindi ginawa. Inisip ng binata natulog lamang si Pe, kaya inihanda niya muna ang makakain bago niya ito gisingin. Nakatagilid ang babae na pilit niyang ginikising. Kinabahan na si Boy dahil ayaw talagang magising ni Pe, kaya pinatihaya niya ito at sa pagbalig niya ng katawan ni Pe ay nagulat siya sa kanyang nakita. Bukang-buka ang bibig ni Pe at dilat na dilat ang mga mata. Napakaraming insektong nagsisilabasan sa bibig nito. Bahagyang nanuyot din ang balat na animoy na ubusan ng dugo. Wala nang buhay si Pe. Naninigas at isang malamig na bangkay na ito. Napasigaw si Boy at hindi makapaniwala sa nangyari. Akala niya, isang simpleng sinat lamang ang nangyari kaninang umaga. Dahil sa may mga insekto sa sistema ng kasintahan, ay naisip niya na binarang ang kasintahan nito
Ngunit wala siyang maisip kung bakit ito nangyari. Sa pagkakaalam niya, ay walang kaaway si Pe sa kanilang lugar. Napaupo sa sahig ang binata sa labis na pagkabigo. Marahan itong lumapit sa kasintahan. Iniabot pa nito ang biniling pasalubong na mga damit. Walang patid na luwa at labis na panghihinayang. Ang mga pangako at pangarap sa isa't isa ay biglang naglaho na parang bula. Marahan na hinawakan ng binata ang kamay ni Pe. Sa pagdampi ng kanyang kamay, ay animoy may tinik na tumarak sa kanyang puso dahil ang dating mainit at malambot na kamay ng dalaga ay naging malamig at matigas na. Pe, patawarin mo ako. Patawarin mo ko. Paghihinagpis ng binata. Tumayo si Boy at humiga katabi ng kasintahan nito. Niyakap niya ng mahigpit ang bangkay ni Pe. Mas tumindi pa ang pagluwa ni Boy nang maalala niya ang mga sandali na niyayakap niya si Pe at hinahalikan. Ang mga masasayang sandali nila at ang mga sandali ng kanilang pagmamahalan. Ngayon ay animoy matigas na kahoy ang niyayakap ng binata. Umiiyak na humingi ng tulong si Boy sa mga kapitbahay. Agad naman sumaklolo ang mga ito at tanging pagkaawa na lamang ang nagawa nang masilayan ang kalagayan ng bangkay. Naalala ni Boy ang isa sa mga turo ng tiyuhin, kung papaano malalaman ang kaibahan ng natural na sakit at sa hindi. Bakit hindi niya iyon naisip na alamin kanina? Labis na sinisi ni Boy ang kanyang sarili. Kung naging maingat lamang siya ay malamang naagapan agad ang sakit ng kanyang kasintahan. Nagwika naman ang mga kapitbahay na sila na ang bahala sa pag-aayos ng bangkay ni Pe. Habang tulalang nakaupo sa sulok ang binata, maaga pa ay dumating na ang tiyuhin at nagmadali itong pumasok ng bahay. Dahil sa mga taong nagkukumpulan dito. Tumambad kay Romy ang nakatakip ng kumot na nakahiga sa banig at may kandila sa gilid. Alam niyang si Pe iyon dahil tatatlo lang naman sila sa bahay. Boy, anong nangyari? Gulat na tanong ni Romy. Tanging iyak lang ang tinugon ng kanyang pamangkin. At nang buklatin ni Romy ang kumot, alam na niya na barang ang pumatay kay Pe. Inusisa niya si Boy kung papaano nakalusot ang barang. Walang matinong sagot ang binata sa labis na pagkagulo ng isip nito. Habang nagkasiyahan ang buong baryo sa paggunita ng kapiestahan, ay nagluluksa naman ang magtiyuhin sa pagkamatay ni Pe. Matapos lang ang isang gabi na lamay, ay inilibing na nila si Pe sa may bakanting lote. Ilang metro lang ang layo nito mula sa kanilang bahay. Hindi alam ni Boy kung papaano niya ipapaliwanag sa mga magulang ni Pe ang nangyari sa kanilang anak. Ninais muna ni Boy na magluksa at pabalikin ng sarili sa dati kahit konti bago ito babalik ng masbate. Lumipas ang isang linggo. May hindi inaasahang bisita si Boy. Isang umaga,
Habang mag-isa sa bahay ang binata, nakaupo sa hagdan at tulala, ay biglang napukaw ang sarili dahil sa kakaibang naramdaman niya sa paligid. Tumayo ang antingero at sinipat ang paligid. "Magandang umaga sa iyo, kaibigan." Bungad na wika ni Raul. Nagulat naman si Boy sa kanyang nakita. Bakit nandito si Raul? "Anong ginagawa mo rito, aswang?" Sambulat dito ni Boy. Nais ni Raul na kuhain na ng tuluyan si Pe, at kahit magpatayan pa sila ni Boy, ay gagawin niya ito. Sa determinasyong ipinakita ni Raul, ay talagang hindi ito nagbibiro. Ngunit imbis na magalit ay isang napakalungkot na muka ang nasilayan ni Raul. Pilit niyang tinanong kung nasaan na si Pe. "Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana kami napunta ni Pe dito. At sana, buhay pa siya hanggang ngayon." Galit na sambit ni Boy. Laking pagtataka naman ni Raul sa kanyang narinig. Napagtanto niya rin na wala na si Pe. Umiral ang matinding galit ng aswang sa lalaki. "Kung nais mong makipagpatayan sa akin, huwag ngayon, dahil siguradong matatalo lang kita. Balikan mo ko mamayang gabi, Raul, upang matikman mo ang galit na matagal ko nang tinitiis sa'yo." Wika dito ni Boy. "Aba, ang lakas naman ng loob mo. Huwag kang pakakasiguro sa San Benito mo, Boy." Tugon dito ni Raul at tuluyan na itong umalis. Pagsapit ng gabi, natuwa naman si Romy dahil nakitaan niya na ng sigla ang binata. Bagkus, si Boy pa ang naghanda ng kanilang hapunan. Ang akala ni Romy na maayos na si Boy ay hindi pa pala. Nabanggit ni Boy na ilang oras mula ngayon ay makikipaglaban siya sa aswang na si Raul. Ibinunyag din niya ang kaugnayan niya sa aswang at nakiusap siya na huwag makialam ang tiyuhin sa labanan. Hindi na lamang umimik ang tiyuhin dahil kitang-kita niya sa mga mata ng binata ang kawalan ng takot sa paparating na labanan. Unang beses niyang nasilayan na walang bahid ng pag-aalinlangan at takot ang namumutawi sa hinuwa ng kanyang pamangkin. Matapos ang ilang oras, "Boy, nandito na ako," sigaw dito ni Raul. Lumabas naman ang binata at marahan na nagtungo sa bakuran. Itinuro nito ang bakanting lote. "Diyan tayo maglalaban, Raul. Sa lugar kung saan nakahimlay ang babaeng ating minamahal." Sambit dito ni Boy. Nanggagalaiti naman si Raul sa sinabi ni Boy. Halatang nasaktan ito sa nangyari kay Pe. Binalaan rin niya ang dalawang kasama na wag makikialam sa labanan kahit anong mangyari. Inialay niya ang laban na ito sa iniirog na si Pe. Simula noong nilisan ng dalawa ang masbate, ay wala nang ginawa si Raul kundi hanapin sina Boy at Pe. At sa hinaba-haba ng panahon, ay eto lang ang kanyang madadatnan. Ang iniirog na patay na. Sa mga sandaling iyon ay tanging nais ni Raul ay ang mapatay itong si Boy. Sa bakanting lote, sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang perpektong panahon para kay Raul bilang aswang.
Dama rin ng aswang ang pagkawala ng San Benito sa katawan ni Boy. Iniwan ng binata ang kwintas sa higaan upang harapin ang aswang ng patas. Malalaman na kung sino sa dalawa ang mananaig. Ang napakatagal na hidwaan nila ay matatapos na sa gabing ito. Umangil at nagpalit na ng anyo ang aswang na nagmula sa lahi ng mga abwak. Samantala, nakatayo naman si Boy hawak ang mahaba at manipis na itak. Ang mga kasamahan nito ay nakadistansya lamang, subalit nakahanda naman si Romy sa maaaring pagsugod ng dalawa pang aswang. Alam niya kung gaano katuso ang mga ito. Sabay na sumugod ang dalawa sa isa't isa. Parehong iniilagan ng dalawa ang bawat atake. Kaya pala malakas na ang loob mo ngayon dahil isa ka na palang antingero. Wika dito ni Raul. Pag-atake naman ang tinugon ni Boy sa kanyang katunggali. Sa ilang minuto ay wala pang natamaan sa kanila. Talagang labis ang pag-iingat sa bawat isa. Hanggang sa nahawakan ni Raul ang kamay ni Boy na agarang ibinalibag ng aswang. Tumilapon ng ilang metro ang antingero. Sa pagtayo niya ay biglang sumuot sa ilalim ng lupa itong si Raul. Isang napakadaling kakayahan ng mga abwak. Sinipat ng mabuti ni Boy ang paggalaw ng lupa na tila umaalon. Inabangan niya ang pag-ahon ni Raul. Subalit, isang kasinlaki ng kalabaw na buhaya ang bumungad ng umahon sa lupa itong si Raul. Dito na napatras ang binata dahil sa biglaang pagkalmot ng bayawak sa kanya. Hindi inaasahan ni Boy na may ganoong kakayahan si Raul. Sa bawat pagsugot ng bayawak ay napapatras na lamang ang binata. Pinag-aaralan nito kung papaano makaganti sa nilalang. Hanggang sa makahanap na rin siya ng tiyempo at inundayan ng taga ang bayawak. Ngunit hindi tumalab ang talim nito sa likod ng malaking hayop. Animoy tumalbog lamang ang itak. Napakunot noo na lamang ang noo ng antingero. Dahil dito ay itinarak na lamang niya sa lupa ang itak at sumugod gamit ang kamao. Sa pamamagitan ng pagsapak ay nakaganti na itong si Boy. Ramdam naman ng nilalang ang lakas ng bawat suntok ng binata dahil napapatras na ito. Muling binalikan ni Boy ang itak at sa kanyang paglingon ay paparating na ang buntot ng bayawak na akmang hahampas na sa kanya. Subalit, tinaga ito ni Boy at naputol ang bahaging dulo ng buntot. Muling itinarak sa lupa ang itak at nakasugat na ito sa katawan ng bayawak. Naiirata rin si Boy sa malaahas na dila ng nilalang. Kaya sa muling paglabas ng dila ay agad niyang hinawakan ito at tuluyang pinutol. Napaatras ang nilalang at labis na inihanda ang pagkaputol ng dila. Sa pagkakataong ito ay hindi na tinigilan sa pagtaga ng antingero ang abwak. Sinundan niya pa ito ng mga usal na labis na nagpahirap sa aswang. Sa pagbagsak sa lupa ay nagpalit anyo at bumalik sa wangis ng tao. Nakadapa na ang aswang. Pinagsisipa naman ito ni Boy. Akmang susugod na ang dalawang aswang subalit tumilapon lamang ang mga ito sa tigalpo ni Romy.
Kung ayaw niyong mapadali ang inyong mga buhay, huwag kayong makialam sa laban. Babala dito ni Romy. Samantala, walang patid na inundayan ng bugbog ni Boy ang aswang. Nanumbalik ang mga alaala noong siya ay ginagambala pa ni Raul. Akmang tatagain niya na si Raul, ay pilit itong nagsalita na sa huling pagkakataon ay nais niyang makasama si Pe. Hinila ni Boy ang isang paa ni Raul at inilapit sa puntod ni Pe. Hinawakan ni Raul ang lupa at umiyak. Ayon dito, hanggang sa impyerno ay iibigin pa rin niya si Pe. Masaya siyang lilisanin sa mundo na nasa tabi ng babaeng minamahal. Tumihaya si Raul at nagpaubaya na sa gagawin ni Boy. Iniangat na ni Boy ang itak at itinarak sa dibdib ng aswang. Pagkabunot ay agad niyang tinaga ang leeg nito dahilan sa pagkahiwalay ng ulo. Matapos ang ilang minuto ay tahimik na kinuha ng mga kasamahan ang bangkay ni Raul. Sa unang pagkakataon ay nakapatay na ng aswang ang antingero. Lumipas naman ang ilang buwan. Nalaman na rin ni Boy kung sino ang nakaalitan ni Pe at may kuro-kuro na hindi talaga daw nagbabayad ng pagkakautang ang Ale. Bagkus, pinapabarang niya ang mga ito kapag minamimilit na singilin siya. Isang hapon, habang naglalakad si Aling Martina, ay hinarang ito ni Boy. Nasa isang tahimik na bahagi ng gubat ang dalawa. Akmang tatakbo ang Ale ngunit nahawakan agad ni Boy ang kamay nito. Hinila niya at itinaas ang kamay at inilapat sa puno. Tinanong ng binata kung sino ang mambabarang na binayaran niya upang patayin si Pe. Tumanggi ang babae at mabilis naman na itinarak ni Boy ang punyal sa palad ng babae at napako ang kamay nito sa katawan ng puno. Labis ang pagsisisigaw ni Martina sa ginawa ni Boy. Umagos ang dugo at napaiyak na ng matindi ang Ale. Hinugot ni Boy ang napakatalas na itak at inilapat sa leeg ni Martina. Kapag hindi ka pa umamin, leeg mo na ang puputulin ko at isusunod ko ang buong angkan mo. Dahil sa narinig ay agad kumanta si Martina. Si Tandang Sebio na taga-kabilang baryo ang mambabarang na binayaran ni Martina ang dumali kay Pe. Nang makuha na ni Boy ang nais ay iniwan niyang nakatarak ang kamay ng babae sa puno. Hindi na nagtagal pa si Boy. Agad niyang pinuntahan ang sinasabi ni Martina. Madali lang na nahanap ni Boy ang bahay nito na nasa paanan ng bundok. Nakahiwalay ang bahay nito sa karamihan. Batid niya na may takot ang taong napagtanungan niya sa mambabarang. Isang takip silim. Naglakad ang antingero habang hawak-hawak ang itak patungo sa bahay ni Tandang Sebio. Pansin niya na may panauhin ang matanda. Malamang sa malamang, may babarangin na naman ang matanda. Nang makalapit siya sa bahay, may isang panauhin sa labas. Nanlaki ang mga mata nito at agad tumabi nang makita niya ang galit na mukha ng antingero. Biglang sinipa ni Boy ang pinto
at naroon sa loob ang matanda. Kausap ang isa pang panauhin na babae. Nang masilayan ng matanda ang itsura ng lalaki, ay bigla itong tumayo at nagsaboy ng mga insekto sa antingero. Subalit, hinampas lang ng kamay ni Boy ang mga ito. Sinugod niya ang matanda at itinulak sa dingding. Agad niyang isinuot sa matanda ang kwintas ng San Benito. Animoy napako ang matanda sa kinatatayuan at nanginginig na ng gusto. Kung sino ka man, nabayaran lang ako. Trabaho lang ito, walang personalan. Bulalas ng matanda. Ganun ba? Pwes, trabaho lang din to, tanda, at walang personalan. Wika dito ni Boy. Agad sinaksak ni Boy ang hita ng matanda dahilan sa pagsigaw nito. Sa obserbasyon ni Boy ay tila may huhugutin sa bulsa ang matanda, kaso nahihirapan itong kumilos. Si Boy na ang kumuha kung ano man ang meron sa bulsa. Isang malaking salagubang. Malamang gagamitin yon ng matanda laban kay Boy. Itinarak ni Boy ang itak sa mesa dahilan upang tumakbo palabas ang panauhin. Sinakal ni Boy ang mambabarang at nang bumuka ang bibig nito ay pinakain niya rito ang salagubang. Pilit din na isinara at ibinukas ni Boy ang bibig ng matanda. Umagos ang dugo ng insekto sa bibig ng matanda. Matapos nito ay sinaksak niya ng punyal ang tagiliran ng matanda. Dito na bumulwak ang dugo. Sa pagtingin niya sa paligid ng bahay ay nakakita siya ng isang lubid. Inundayan niya ng matinding sapak ang matanda at natumba ito. Itinali ang paa at hinila palabas ng bahay. Napasigaw naman ang dalawang panauhin na nakaabang pa pala sa labas. Binitin na patiwarik ni Boy ang mambabarang sa sanga ng puno at sinaksak niya naman ang kabilang tagiliran ng matanda. At dito na tuluyang umagos ng mabilis ang mga dugo. Ipapalasap ko sa iyo ang maubusan ng dugo, kagaya sa ginawa mo sa mahal ko. Sambit dito ni Boy. Narinig pa niya na nag-uusal ang matanda, subalit pilit naman niyang hinila ang dila nito at pinutol. Sa labis na kalupitan ay nagpula siya na ang mga panauhin at umalis na sa lugar. Isang marahan na kamatayan ang parusa ni Boy sa mambabarang. Nais niyang makita ang paghihirap nito habang unti-unting nauubusan ng dugo. Hanggang sa naghahabol na ng hininga ang matanda. Nang mawalan na ito ng buhay ay sinunog na ni Boy ang bahay nito. Tinanggal sa pagkakabitin ang matanda at inihagis ni Boy sa nagbabagang apoy ang bangkay ng mambabarang. Habang natutupok sa apoy, lumuha si Boy dahil naaalala niya ang nangyari kay Pe. Kulang pa yan, demonyo ka. Kulang pa yan. At kahit sa impyerno ay hahanapin kita at patuloy na parurusahan. Galit na wika ni Boy. Bumalik sa bahay ng tiyuhin si Boy. Napaluhod ito sa bakuran at patuloy na umiyak. Boy,
Patawarin mo na ang sarili mo. Hindi mo kasalanan ang pagkawala ni Pe. Pagpapatahan ng kanyang tiyuhin. Makalipas ang ilang linggo, napagdesisyonan ni Boy na bumalik na ng Masbate. Habang tinitingnan niya ang napakagandang bulkang Mayon, ay nasa isip naman ito ang masamang karanasan niya sa lugar. Bumalik si Boy sa lugar kung saan nagsimula ang lahat at uubusin niya ang buong angkan ni Raul na mga aswang na kung tawagin ay abwak. Isa sa pinakamasakit na nangyari sa buhay natin ay ang masilayan ang mahal sa buhay na nangangailangan ng tulong medikal. Pero wala tayong magagawa dahil kahit ano pang paggamot ay talagang oras na niya na lumisan ng mundo. Ang kwento ni Boy ay nagpapaalala sa atin na hanggang may magagawa pa tayo para sa ating mga mahal sa buhay, ay gawin na natin. Huwag na sana nating hintayin na maging huli na ang lahat. Muli mga kabaryo, ako to, si Kwentong Baryo. Hanggang dito na lang ang kwentong ipinadala sa atin ni Boy Asistio. Naway may napulot kayong aral at sana ay may matutunan kayo. Okay, so yun nga mga kabaryo. Una sa lahat, no, pansin nyo siguro merong, hindi ko naman nilalahat, pero hindi, about to sa upload natin ngayon. Nasira kasi yung laptop na gamit ko. So, eto habang nire-record ko to is cellphone yung gamit ko, no. Sana maunawaan nyo muna yon kung hindi man naging maganda yung pag na-narrate natin. Sana kayo na mag-adjust, no. Hindi ko masabi, hindi ko matansya kasi nga cellphone yung gamit natin. Nasira wala. Medyo tight yung budget natin. So, tsaga-tsaga muna. Pero hindi, ayusin natin to. Kasi, alam ko naman, saka gusto ko maganda yung mapakinggan nyo, kumbaga may kalidad na. So, tingnan natin. Kaya wala rin tayong upload. Pansin nyo, wala akong upload ng siguro 2 days, 3 days, no? Yun nga, nasira medyo pricey pag pinaayos. So, tingnan natin, no? Baka naman. Joke lang. So, ayun, komento ko sa kwento ni Boy Asistio, no? Grabe to. Kasi isipin nyo, tama nga naman siya kung hindi dahil kay Raul. Kasi siguro, tahimik na sila sa Masbate. Yun lang, yun ang ano ko. Kasi, tingnan nyo, okay naman sila. Feeling ko okay naman tong si Raul nung una Ang ayaw lang dito ni Pe is yung, syempre alam nyo na, aswang. Tapos, lahi nila aswang. So, kahit papaano, may kabato sa dibdib si Pe, no? Hindi naman siya nagkamali sa pinili niyang si Boy. Pero yun lang, nung nahuli kasi tong si Boy kasi nga, ano pa to kumbaga nanood pa rin sa mga may tangan, no? Kumbaga sumali pa siya. Sana, sayang lang Boy, no? Hindi kita masisisi kasi nga, buhay mo naman yan. Wala naman ako dyan nung ginawa mo yan. So, yun lang nakakapanghinayang kasi hindi mo naabutang buhay si Pe. Saka ang bilis, no? Ang lakas ni Tandang Sebio. Isipin nyo, umaga, sumama na yung pakiramdam ni Pe, tapos kinagabihan wala na. Grabe. Kumbaga, para sa akin ang bilis nun, no? Ang hirap nun kasi nga, well, paano ko ba explain? Hindi naman kasi alam talaga ni Boy, di ba? Na minsan nakapanggigil din yung ganito Hindi, kasi nga sabi ni Romy, sabi dito, alam naman ni Boy kung paano malalaman kung anong uri ng sakit yung nakadapo, no? Siguro naging kampante lang tong si Boy na
wala namang kaaway tong asawa ko. Yun nga. So, bakit ko pa alamin? Kumbaga, sa atin ngayon, sinat lang to. Sabi niya nga, di ba? Sinat lang, ubot sipon, parang ganun. Pero hindi niya alam. Barang na pala, di ba? Grabe, nakakatakot talaga yung ganito. Kung ako rito kay Boy, sana pinasuot niya na lang yung kwintas ng San Benito. Total, nasa kanya naman yung pangil ng kidlat, di ba? Hindi, pangil ng kalabaw. Pero ang lakas niya, di ba? Kasi nung huli, nung kalaban niya tong si Raul, hindi niya naman suot yung San Benito, di ba? Iniwan niya, pero yun nga, ang daming neto, ang dami kong gustong i-comment sa kwento ni Boy. Kaya lang kasi cellphone lang yung gamit ko, limitado yung pagsasalita ko. Pero yun nga pala, kabaryo, sana sorry. Yun nga, nababasa ko sa comment nyo, yung about sa notification, siguro tsagain nyo na muna na silipin kasi may problema talaga ata si YouTube o yung channel lang natin. No? Kasi nga, mismo ako yung isang account ko na nakasub dito, hindi siya nagre-reflect na as may upload ng ganito. Ang reflect niya, delay. Kundi gabi. Kinabukasan, paisipin nyo gaano katagal. Diba? Pakatagal nun. Sorry. Medyo namamalat na ako. Ano ba to? Yun. Sana isa-isahin nyo. Pati yung sa kwentong Barry 2.0, no? Tapos yung shoutout ko sa inyo, ipunin lang muna natin, kabaryo. Ang dami ko namang nababasang magandang comment. Siguro, pag okay na, pag naayos na yung laptop natin, saka natin umpisahan ulit yung shoutout. Sa ngayon, muna natin, konting tiyaga. Pupusuan muna natin yan, mga yan. Yun, muli, salamat sa mga hindi nag-i-skip ng ads, no? Alam nyo ba na pag ginawa nyo yun is talagang times 10 yung balik na blessing sa inyo. Ako nga, legit, no? Salamat talaga. Sa mga nasa ibang bansa na nakikinig, ingat kayong lahat at salamat din po. Pati yung nasa Pinas na nagtatrabaho dito, lumalaban ng patas. Ingat kayong lahat, no? Alam niyo naman yon, wala na akong gustong sabihin sa inyo. Alam niyo naman na mahalaga kayo, no? So, kaya rin naman ang dahilan kung bakit tayo nandito. Kaya maraming salamat sa inyo. Hindi ko naabahan to, kabaryo. Medyo malat na ako. Pasensya na ulit sa upload natin ngayon. Sana magustuhan nyo pa rin. Hindi ko kasi alam kung ano yung magiging outcome neto. So, yun. Muli, ako to si Kwentong Baryo, no? Si Rino. Salamat sa pakikinig ninyo. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat sa inyo.